Alright mga makaisig, ito meron tayong unit which is Huawei UVK5 mga makaisig. Ito isang set ito, at ay tuturo ko po sa inyo kung paano i-program. Okay, check natin mga makaisig yung kanyang model. Makikita siya dun sa likodan. Ito ano, Huawei UVK5 5 watts. Yan, ayun yung mga frequency range niya sa receive at saka sa transmit. Dual band na siya mga makisig. Yan. So ito yung battery niya. Okay, so tara mga makisig, turo ko po sa inyo kung paano siya i-program. So gagamit tayo mga makisig ng programming software which is yung pang UVK5. So sa mga nagtatanong kung ano yung ating ginagamit na pang program, PM nyo lang po ako at isesend ko po sa inyo yung software sa mga gustong magre-program ng ganitong unit. Yan. So pwede din kayo mag-manual at pwede din kayong gumamit ng computer. So itong gagamitin natin. Yan. Siyempre gagamit tayo ng programming cable. So kumukuha ng programming cable. Programming cable. Sa mga nagtatanong saan pwede mag-avail nito yung legit seller, lagay ko na lang din dyan sa comment section kung saan ako nag-avail ng programming cable nito. Kasi maraming lumalabas po yung mga cable nila ay hindi po magamit, hindi po compatible dun sa inyo kaninyong mga computer. Kasi ito, yung ganito, meron din siya kasamang bala o yung CD, yung driver, pwede nyo pong gamitin. So gagamit tayo nyan, i-program natin. So kuhanin ko lang, ikabit ko lang sa computer. May gagamitin tayong computer. Tapos ito na yon. So isasaksa ko lang mga makisig yung ating programming cable. Gamit ko palang cable mga makisig ay universal programming cable. Ito ay 3.5 and 2.5mm jack. Dalawa tong ginagamit kong programming cable eh. Yung isa naman ito para dito. Yan. So ang gagamitin natin itong isa 2.5 and 3.5mm jack. So sasaksak muna natin tong USB dito sa ating computer. Yan. Kung mapapansin nyo, yung pagsaksak ng USB ay may tumunog. Tapos sunod na gagawin nyo, check nyo yung settings nya. Tapos itong COM settings. Yan. Kalimitan makisig yung COM1 ay yung mismong nasa computer na yan. So itong COM7, usually ito yung lumalabas. Pipiliin nyo itong COM7, then connect. Okay. So isasaksak natin itong ating programming cable. Ayun. So saksak natin. Yan. So dito tayo. Una nyo pong gagawin mga makisig ay read. Yan. Dito nyo itong read. Ito. Yan. Tapos magre-read na yan. Read parameter. Please wait. Tapos ganyan yung itsura nyan. Yan. Tapos nakalagay radio parameters read successfully. So dito yan makikita nyo mga makisig. Ito yan. Marami yan. Portable radio. Base info. Ito yung mismong software version ng inyo pong ginagamit. Tapos function key. Ito naman siya. Ito naman yung mga pwede nyo pong palitan dito sa side. Ito. Side 1 side key 1 yung pinakantaas. Tapos side key 2 yung nakalagay niya may tandaan 1, tapos dalawang box. So side 1 monitor, isang press lang siya, yung short press monitor. Pwede kayo mamili dyan kung anong gusto nyo. Tapos yung pinakababa yung side key 2 flashlight, nilagay ko sa flashlight. So transmitting pang long, pwede nyo pong gawing FM radio yun. Tapos yung side key 2 na press long, yung mahabang pindot, pwede yung alarm. Yan. So kayo na lang mamimili dyan
Dito naman sa common settings, ito naman yung makikita nyo. So, kayo nang bahala mag palit dyan. Yan. Excuse me. Single talk. Ito yung haba ng inyong transmission. So, ginawa ko siya sa 5 minutes. 5M. Pero, yan. Madami yan. So, lalagay ko na lang siya sa 5 minutes. So, backlight auto mode. 5 seconds, mamamatay na yung backlight. Kasi pag pinindot nyo ito, yan. So, bilangan nyo yan. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, nawala na. So, tail tone elimination on, yung may tunog yan. Pip control, pag pinipindot, may tunog yon. So, scan, squelch, pwede nyo parang babaan hanggang 1. So, pwede ilagay ko nila sa 2. English, ito dapat yung double check, dapat English kasi pag Chinese, baka hindi nyo maintindihan. So, Roger, reminding and talk. At may tunog yan pagkabitaw nyo ng PTT. So, voltage, 1 key call, channel, and so, pwede nyo siya lagyan ng password. So, dito naman, battery save, 1/4. Ito naman sa channel display mode. Kung anong gusto nyo makikita sa screen. So, ilagay ko na lang sa channel name para makita ko yung pangalan. Pwede din frequency o channel number. So, channel name. Vox level, dito kahit hindi nyo ito palitan. Kasi kung hindi nyo naman i-on yung Vox nyo, wala din. So, the rest, kahit wala nang kayong palitan. Yan. After that, dito naman tayo sa DTMF. So, sunod natin yung DTMF setting. Yan. So, usually, hindi naman natin pinapalitan yan. Tapos, ito. Ganun din, DTMF contacts. Dito naman sa channel. Ito yung may frequency channel mode yan. Tinatawag natin channel mode. Ito ay na-reprogram ko na. Tuturo ko na lang sa inyo kung paano. So, halimbawa, ito. Kung gusto nyo palitan, pindutin nyo lang to. Double click. Tapos, palitan nyo siya ng pangalan. Yan. So, ang maximum number, maximum letter, pwede ding number, kayo nang bahala. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 numbers and letters maximum. Kayo nang bahala magpalit kung anong gusto nyo. Yan. So, sa DX1B tayo. So, frequency nyan, drop by kayo mga makisig. Usually sa mga amateur, ito, alam to. 144.520 MHz from San Pablo yan. So, transmission power, don't forget, mas maganda i-high power nyo na. So, pag gusto nyo lagyan ng tone sa receive, yan, CTCS, DCS, kayo nang bahala. Dito naman sa transmission, yung sending frequency, 144.520 MHz, kayo na din bahala nyan. Receive and transmit, simplex yan. So, kung gusto nyo magkaroon ng duplex, pwede nyo baltan, UHF, pwede yan. So, bandwidth hanggang 25 kHz. Tapos, 12.5, lagay ko na lang sa 25 kHz. So, pwede nyo din siya lagyan ng tone. So, pag nilagyan nyo tone sa receive, lalagyan nyo din dito. So, the rest, kahit wala na kayong palitan, frequency step, ganun lang din yan. So, ginawa ko na lang 5 kHz. So, the rest, pag okay na yan, napalitan nyo na ng pangalan, tone, at susi, at saka yung high power o low power, okay nyo lang. Tapos, magre-reflect na yun dito. Yan. Channel number, channel name, bandwidth, receive, frequency, TX frequency, TX power, yung tone, or sa CTCS. Tapos ito yung iba sa receive and transmit. Yan. Frequency step. Tapos yung iba. So ang maximum nito mga makisig na pwede kayong maglagay ng frequency dito sa ating Huawei UVK5
ay 200 frequency maximum. Yan. So, pwede kayo maglagay hanggang 200 frequency. Siguro naman, hindi nyo malalagyan ng 200 frequency yan. Pero, yan, maximum yan. Napakadami. So, dito naman sa VFO, yung sa frequency mode, yan. So, pwede naman mag-manual dyan. Ang importante naman na nagpo-program ka dito sa ating frequency mode. Sa channel mode, rather. So, dito naman sa ating, scan list, wala lang man din yan. Dahil yung ating radyo ay meron siyang FM frequency, FM radio, pwede kayong maglagay dyan. So, yung tanda ko para doon ay 97.1. Yan. Ayun ay Barangay LS. Hindi na nagkakamali. Yan. Pwede kayong maglagay dyan. Dun sa 101.1. Ayun. 101.9. Kung hindi ako nagkakamali. Ayun ang mga tanda kong frequency naman sa FM. Yan, megahertz. So, pagka okay na kayo mga makisig, ang susunod nyong gagawin ay write out. So, maglo-loading yan. Tapos, mga ilang segundo lang. Write parameter. Please waiting. Yan. So, lagi nyo pong tatandaan mga makisig, babasahin nyo muna, read in yung inyong unit bago nyo i-write out. Yan. Radio parameters write successfully. Okay. So, pagtapos na, okay na yan, pwede na nyo tanggalin to. Tapos, double check natin yung ating radio na Aurovio VK5. So, pwede natin tanggalin na. Ito pala mga makisig, ay courtesy with Idol Elmer. Maraming salamat. 4G1 Alpha Yankee Papa, si Idol Elmer. Siya po yung nag-avail nito. Yan. So, pwede rin pa rin kayo mga makisig na mag-program gamit ang manual, pero hindi nyo lang siya pwedeng lagyan ng pangalan. So, yan. Nilagyan ko na to ng mga amateur frequency, which is DX1 ART, yan, DX1 Papa, DX1 ART, DX1 ARM, DX1 EBM, DX1 PRS. So, mga makisig, ito ay marami namang frequency, PRS, DX1 WAPI, DX1 ER. So, the rest, hindi ko lang po matandaan yung iba. Yan, pwede na to. Once again, ready to ship na to. Sa mga gusto mag-avail ng ganitong mga radyo, mga makisig, PM lang po ako. At ipapaship na natin to kay Idol Elmer. At via JRS Express. Okay. So, maraming salamat. Kung nagustuhan nyo po yung video, don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel. Okay. Yan. How to program Aurovio VK5. Peace out. Thank you po.